Influence ka na, ba't ganyan ang tanong mo? Dinipesahan niyo, sir, kagad sarili niyo, sir. Ha? Ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Sinabi ko ha? Yes. Ayan. Sir. Pinaliktad ko yung mic para kayo marinig nyo yung sarili nyo. Eh, sir, Ba't tayo nyo umupo? Ayaw nyo umupo. Ayaw nyo umupo. Okay lang po, sir. Kanina, nagkasagutan na kami ni Karen ha. Oo nga po, Bakit napanood talaga? ko yun, sir. Grabe yung sa ano niya sa inyo, sir. Adik-dik ng interview niya Kasi sa sabi inyo, ko, ah. nai-influence ka na, ba't ganyan ang tanong mo? Dinipesahan niyo, sir, kagad sarili niyo, sir. Ha? Dinipesahan niya kagad yung sarili niyo nung Oo, pagkasabi di niyo ba? Medyo, gano'n. medyo nag-iba yung mukha, no? Nag-iba yung expression ng mukha niya eh. Naging seryoso kagad eh. Napanood mo yun? Opo. Yung iba hindi nanood? Sa'yo lang ako Tama magpapa-interview. lang po nanonood. Sa'yo lang ako magpapa-interview. Ay, naku! Regalo ba kami sa eskwela ng mga anak namin? Tapos nag-ano ko kay Patricia Daza kanina rin. Ay, Okay nagkasabay. naman, okay naman. Mas maganda, maano yung kay Karen, sir, inipit talaga niya, Intense. inipit niya kayo talaga, sir. May Intense. gusto siyang ipalabas sa inyo, sir, sa sinasabi niyo kanina. Ha? May gusto siyang ipalabas sa sinasabi niyo Lumabas? kanina, opo. Pinako siya? Wala nga eh, kaya hindi niya kayo madikdik kanina eh. Wala. Okay lang nakasalamin ako? Yes po, Senator, okay lang po. Yan. Muyat kasi yung mata ko eh. So yun, Okay. First question. Go! so yun, magandang tanghali po, Senator Tol Tolentino. At ang katanungan ko lang po, gaano po ba kahalaga itong Tolentino Law para sa soberanya ng ating sambayan ng Pilipino? Siguro ito yung pinaka-foundation natin ngayon. Pagkatapos, tatlong dokumento na nakikita ko. In chronological order. Perhaps not, ano ba sa English yung pagbubuhat ng sariling bangko? Una, yung Declaration of Independence. June 12, 1898. Mahalaga yun. Kasi yun yung kasarinlan natin. Pangalawa, yung ginawa nating saligang batas, although amended several times, 1935 Constitution, 1973 Constitution, dumating tayo ngayon sa 1986 Constitution. Yung una, pinakita natin yung ating kasarinlan. Yung pangalawa, yung saligang batas, whether it start with the Malolos Convention, pinakita natin yung dokumentong legal para natin maipapatupad yung ating kasarinlan. Pangatlo, yung tinatanong mo, yung Republic Act 12064, yung Philippine Maritime Zones Law, yung Tolentino Law, pinapakita natin kung paano natin mapapalakas at mapapanatili yung kalayaang binigay sa atin noong 1898 at yung dokumento noong 1987 yung saligang batas. So yung Philippine Maritime Zones Law ay mahalaga dahil ito yung nagpapatibay ng pagkilala doon sa 2016 arbitral ruling ng DA kung saan pinatunayan na atin yung entitlements, atin yung laman ng dagat sa West Philippine Sea, sa Exclusive Economic Zone, sa Territorial Sea, sa Contiguous Zone, at kasama ngayon yung kanang bahagi ng Pilipinas, ito yung Benham Rice na pinangalanan kong talampas ng Pilipinas. Mahalaga ito kasi habang nangangampanya po tayo, March 27, sinabmit po ng Department of Foreign Affairs sa International Seabed Authority yung mapa, yung chart ng talampas from Catanduanes all the way up to Palanan, Isabela, approved. Ang ibig sabihin po nun, lampas ng 200 nautical miles, alam may mapa ako rito, lampas ng 200 nautical miles, yung seabed, yung sa ilalim,
atin pa rin 13 million hectares, rich in manganese nodules, rich in natural gas, rich in oil, rich in rare earth elements. Yung sangkap paggagawa nitong mga to, at mga electric products. So mahalaga ito kasi 1898, pagwagayway sa amin sa Kawit, Kalayaan. 1987, 1935 Constitution, hanggang sa saligang batas natin ngayon, legal document, implementing yung Kalayaan. Maritime zones to, the future. The future. Ito na yung kinabukasan ng ating bansa. Ito na yung magbibigay ng kasagutan sa kahirapan sa bansa. Ito yung makakasagot sa bakit mahal yung kuryente. Ito yung makakasagot sa bakit mahal yung gas, yung gasolina. Kasi pag nakuha natin yung langis doon, sa West Philippine Sea man lang, 5.4 billion barrels of oil. Ang dami ng boss. Mayaman pa tayo sa Singapore. Kaya gusto ko ninyo na China. Gusto nilang i-deprive ang magandang kinabukasan ng mga Pilipino. Gusto nilang agawin yung hindi kanila. Gusto nilang angkinin yung hindi kanila. Kaya yung tatlong dokumentong sinasabi ko from the Declaration of the Independence, Philippine Independence, to the enactment of our Constitution, to the Maritime Zones Law. These are all contiguous, connected documents which would show that the Filipino people, especially the generations yet to be born, are entitled to a good future. Magandang kinabukasan na gustong agawin at alisin ng isang tambuhalang bansa. Ganun kasimple yun. So yun, Senator Tol, follow-up question lang po. Maraming Pilipino ang naligayahan or natuwa dito sa pagkakalagay ng West Philippine Sea sa Google Map. Pwera na lang siguro sa mga pro-China candidates. Tanong po, isa po bang factor itong Tolentino Loop sa pagkakalagay ng Google Map yung West Philippine Sea? Opo. Isang factor po yan, malaking bagay po yan dahil yung Google Map, though a private organization, listens to what the international community is saying. Google Map Corporation does not operate